Tila may hinala si Senate Committee on Women Chair Riza Hontiveros na nagkaroon umano ng breakdown of intelligence sa PNP kaugnay sa nabigong pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy nitong Lunes, June 10. Mariin namang kinondena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinagawang raid ng nasa 100 kapulisan sa umano'y place of worship ni Kibuloy sa Davao. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Sa muling pagkabigo na mahuli si Apollo Kibuloy na kasalukuyang humaharap sa mga kaso ng child and sex abuse at human trafficking, sinabi ni Senator Riza Hontiveros na baka nagkakaroon na ng intelligence breakdown o tila umano'y paglilik ng impormasyon sa loob ng PNP. Sa pahayag ni Hontiveros, sinabi niya na dapat siguraduhin ng kapulisan na walang sino man sa hanay nito ang naiimpluwensyahan o kasabwat ni Kibuloy at ng mga kapanig nito maging ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Nanawagan din ng Senadora kay Duterte na makipagtulungan at hikayatin si Kibuloy na sumuko at harapin ang mga kaso nito. Samantala, tila dismayado naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kilalang matalik na kaibigan ni Kibuloy, sa naging paggamit umano ng excessive at unnecessary force sa paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy. Binansagan niya itong overkill dahil nasa halos 100 kapulisan ang sumalakay sa compound ng puganteng religious leader. Binatikos din ni Duterte ang kasalukuyang administrasyon dahil sa umano'y hindi pagprotekta sa karapatang pantao ni Kibuloy. Ikinalungkot naman ni Senator Robin Hood Padilla ang nangyaring tangkang pag-aresto kay Kibuloy at sinabing hindi naman kailangan maging bayolente at maaaring daanin na lang ito sa maayos o diplomatikong pag-uusap. Pwede natin siguro daanin muna din sa diplomacy kasi masyado maiinit ang ulo. Di ko alam, ba't ang iinit ng ulo ng Pilipino ngayon? Dapat relax lang tayo kasi alam nyo mga kababayan, may mga bagay na nakukuha sa usapan. Kailangan natin daanin sa usapan. Huwag tayo masyadong marahas. Humaharap sa dalawang magkaibang arrest order si Kibuloy mula sa Davao at Pasig Courts na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin dahil sa kinahaharap nitong sex abuse at human trafficking charges. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.